Yun. Matamad lang ako mag-aaral. Lah. Hindi na nagsasalita yung nanay. May kumot. Biglang tanggalin yung kumot. Nakita ko yung ano. Uy, may bisita ako. Oh. May bisita kaming dumating. Santa Claus yata to eh. Ano po? Pasok. Ayan, dito si Patrick. Gisingin mo si Daddy Ken. Halika, pasok. May bisita kaming dumating. Eh. Pasok ka. Ako nga po nagtatagal. Laging kumagan sa bahay na. Ganun ba? Ganun pa rin. Kortina lang nagbago. Lalo nag-improve. Sige, paupo ka muna. Kain na? Kain? Nakain ka bang hotdog? Hindi po nagkain po ako. Kaba naman. Ah, nakain na daw siya. Anong oras na ba? Alas 12 na pala. May pasok na kaya ngayon? Opo. Kaso parang cancel. At sobrang ulan po. Kaya nga, ito nga si Darlene pinauwi. Yung nandito sa amin. Pinauwi. Merinda ka na lang, gusto mo? Hindi mo po. Huwag makain dyan. Ha? Hindi wala. Masko na lang daw siya. Mamamas ko. Lutuin mo na lang yung price para makakain din si Patrick. Ano bang makain natin dito? Prutas. Kaba lang po. Wala, yung mga kinakain namin. Mga tira-tira lang. Orange ka na lang. Kaya na po ako sa bahay. Hindi naman to nakakabusog. Habang nakaupo ka dyan. Kumusta naman yung Pasko at bagong taon mo, Patrick? Masaya naman ko. Kasi nabili si mami. Umuwi si mama mo? Ay, magandang balita. Yun, Tapos, banding-banding lang po. buo pala yung pamilya mo ng Pasko't New Year? New Year lang po. Yung Christmas po. Tapos, busy man din po ako sa duty sa school. Pero si mama mo ngayon nandiyan pa? Wala na po. Nag-alis na po nung month po. Bumalik na sa Manila? Nag-alis din po. Dok. Saglit lang. Saglit lang pala si mama mo dito. At least nakauwi siya. Oo nga po eh. Mayroon po nga pong biyahe pa Manila kasi tumuhan. Ayan nga dapat uwi na yan kasi may pasok. Hindi nakauwi. Hindi po siya. Hindi sila, walang masakyan, pulibok eh. Manakasingit sila bukas ng gabi. Ayun, pwede palang maging business yung pagbenta ng ticket. Dapat nagpa-reserve pala ako ng mga 10 ticket po. Tapos Dapat. pinunta ko. No? Dapat ganun. Ganun na lang gagawin natin sunod taon. Ganun yung business kung gagawin sa Christmas. Paano ba yung mas tataasan pa? Kung anong presyo? Halimbawa, ang ticket papuntang Manila is nagkakahalaga ng 1,000. Pwede may dagdagan ng 200 pesos kada isang ticket. Kaya nga, maganda yung negosyo na Hindi yun. ko nga po yung naisip ko lang yun na marami ng pasahero. Ayan nga sila yung kapatid ko, hindi nga nakakauwi. Kulibok. Ang sabi ng gwardiya doon, dapat pagbaba mo galing Manila, nagpabook ka na. Kasi pahirapan talaga. Tapos ang DLTV hanggang 7 Polibok. Doon naman sa Superline hanggang 8. Buti nakasingit sila ng 6 ng gabi. Last ano na yun. Mga po nasa gitna na lang. Nakasakay. Pinakahuli na daw yung ticket na yun na ano lang yun sila. Kaya hirap pala pag gano'n na seasonal na ano. Grabe. Buti nakasakay si mama mo. Sa gitna po yung po. Yung mga kapatid mo, John, okay naman na sila. Ano? Nag-aano pa si Doc. Paano ba tong ulan na to? May bagyo ba? Ano daw po, thunderstorm. Thunderstorm. Ano po, dito po sa part ng Bicol yung ano, merong ano,
Buti na lang pinatapos yung New Year, no? Pagkatapos ng New Year, tuloy na talaga ang ulan ay. Ano lang po, pagkatupo, doon na po nag-uulan ng ano. Kaya nga hanggang ngayon tuloy Yung na. nakaraan hindi, ma'am. Kaya nga sabi ko buti na lang nung New Year. May ano baga dito nung 30 may pakain, may party dito. Buti hindi umulan. Hindi ka nakapunta. Hindi mo alam. Hindi ko din po alam. Wala kasi kaming contact. Ako sa'yo eh. Wala akong contact. Sila Bianse nandito. Sila Kuya Bal. Saan po? Dito. Ah, No 30. Yung may kainan dito. Sila si Kalinga Prab ang hindi nakadating. Pero sila Ido andito. Tapos yung mga trabahante dyan sa nanggawa. Hindi ko nga inasahan. Grabing daming tao. Kinulang yung kanin. Mas marami pa yatang tao nung blessing dito. Kasi kung ano yung sinaingan ko nung blessing dito, hindi na uubos. Ngayon, grabe. buti po pala hindi ako nagpunta. Pero hindi man, nagsaing man din agad. Pero nung isang ano talaga, hindi ko inasahan ganun kadami. Yung tao. Mga taga dito po. Taga rito, ang dami yung mga anak dyan sa nagawa. Yung pamilya nila. Ilan ba yan sila nagawa dyan? Dito po. Ganda po ng bayan niyo. Patapos na din. Yan. Si Patrick, binisita tayo ni Patrick. Buti nakarating si Patrick ngayon dito. Nung Christmas, naghaharap din pa kami ng mga pinapati. Kaya nga si Biancy nung ano pa nagbalik sa Mangkrus kasi may gagawin daw. Ganon talaga kasi nag-Christmas vacation, tambak naman yung gawain na, no? Balik. Yung iniriwan kong gawain daw sa galing mo pa. Yun. Matamad na ako mag-aaral. La, tinatamad na daw siya. Laban lang. Pagka ilan ano na lang, patatapos ka na. Dalawa na lang, no? Matapos ngayon, ay, wala na. Pagka Ganda nga po ako sa part na nagpapaanak ako. nagpaanak ka na? Nakait po akong paanak. Ay, grabe. Nakapagpaanak na daw si Patrick, oh. Yung una lang talaga, grabe yung kaba ko. Pero nung sunod-sunod na po, nakaya naman po. Sa una lang yan, parang kabado ka pa. Pero sige lang, tuloy lang. Kasi ilang ano na lang, may malayan. Ilang buwan na lang, 3rd year ka na. So, isa na lang ang kulang. Ano na po, sa operating room na kami siya. Oh. Anong mahahang dyan? Direta po. Ah, Parang lahat may shield. hindi ka ba mahilig sa manghang? Kaya naging mga na. Hindi ka mahilig sa manghang? Kulano po ako, siyempre may pa ako. Ah. Yan. May ano kasi dyan, nilaga kaso tumigas na. Nilagay ko ulit sa ano kasi si Doc lang nakain nilagang baka. Tsaka si Darlene. Nilagay ko sa ano para maiba namang ulam niya. Yung kaldereta. Last na rin yan, wala na. Hindi ka nakapunta kasi nung ano. Daming tao. Ayan, nakainan na silang dalawa. Oh. Manghang daw po yung kaldereta mo, Jimea. Oh. Pero masarap. Sabi ni Patrick, masarap daw yung kaldereta mo, Jimea. Mahanghang-hang. Bili ka kambing ni Mia. Lutuan mo kami. Yung kinilaw, mahanghang din yan. Si Gilo naman, kay Gilo yung ano, kinilaw. Kilawin. Oo, tapos si Jimmy, kaldereta. Kanya-kanyang ano kami. Toka, nakatoka yung anong lulutuin. Si Doc, ang toka niya taga-kain. Kain lang yan siya. Kaso wala tayong soft drinks. Wala tayong ano, juice. Maulan, walang mautosan. Juice sana kasi wala tayong malamig. Nakaya na-cake kasi lanting ko yan. May lanting ako ngayon. Yun si Kino, hindi nakauwi. Paano? Napulibok.
Polybok na si Ken, na polybok, hindi na nakauwi. Absent yan ngayong araw. Pero wala yatang pasok ngayon eh. Ewan ko sa Manila. Manila. Hindi naman dito. Wala niya sa Manila? Bagyo? Lagi po ba doon nagbabago? Ay, lagi po doon na ba? Depende sa lugar. Simula ng Manila. Ba? Yung mga, may lugar din talagang bahay. Manila. Manila mismo. Eh, juice sana, kaso wala tang yelo din. Ha? Juice, kaso walang yelo. Kape na lang kayo. Malamig eh. Oo nga. Oo nga po si Bonnie lang. Kape ka na lang, Patrick. Magkape ka. Parang naka-aircon ako. BSM kape. Yun na lang ang ano mo, huwag ka nang mag-juice. BSM kape na lang kayo. Sige, kuha ako ng BSM kape. Ikaw, mag-BSM ka rin? Yan, mag-BSM na lang daw. Dala na siya ng BSM kape. Minute dyan na lang. Dito na lang. Yan, mag-BSM daw. Kape sila. Ayan o, si Jordy B. Oh. Mag-ano na siya ng kape. Kay Patrick at kay Doc. BSM kape. Kumain na din kasi kami kanina. Hindi kami sabay-sabay nagkain. Paano tulog pa si Doc? Lumating si Patrick. Tulog pa. Kasi maulan po. Paghatid niya kay Darlene kanina. Na ano po siya, natulog ulit. Ay ngayon lang yan, ngayon lang nagising dumating si Patrick. Imbes Coke, imbes juice, eh walang yelo na punta sa kape. Kape na lang sila, yan o. Tinimplahan na ni Jordy B sila ng kape, si Patrick. Ito, may salad pa tayo. May salad pa tayo. Nakakapi. Kape din. At nakasalad pa. Salamat. Kain na, marami. Sawa ko na nga po. Walang pakay yun. Buti nakaabot ka pa sa kambing. Ulam niya kagabi nilagang baka kasi hindi na kumain po ng mga mukha, bigla ka magkakapi. Kasi mas lalo napapasa yung anong buhay, bibig niya. Kasi mainit. Ano po ito yan? Ano? Ano ito, ma? Yung ano yan, inihaw na yellow pin. Tapos pinirito ko naman. Hindi na, nakain. Yun yung inulam namin kanina, tsaka yung pritong tilapia. Chicken naman, hotdog. Ayun may hotdog dyan. At si Darlene, hotdog, tsaka si Ken. Bata pa lang yung Darlene, ano po? Kain lang. Grabe, lagi kasing naulan, kaya nakakatamad. Lumabas, oo. Wala kaming nagawa. Kasi naulan eh. Pero, nung unang mga araw, mga linggo na trabaho, natutulog. Sige po, updated po ako rin ako. Hindi ako kumag-stay sa bahay. Para sabihin niya, matanak na akin. Natutulog na niya dito sa Pina. Tingnan mo yung hindi nakauwi. Oh. Tingnan mo yung hindi nakauwi. Pagdating sa Manila, wala nang cellphone yan. Eh, nagpakasawa siya sa cellphone dito. Sawa siya sa cellphone. Kasi wala nang cellphone pagdating sa Manila. Dapat sa 8 pa nga dapat kayo makabiyahe eh. Kung hindi kayo sumingit. Dami pa naman atang hindi pa napasok sa classmate mo eh. Hindi lang naman ikaw ang absent. Mayroon pang hindi nakapasok. Walang bus, polybok.
Pero dito. Makukuha mo yan. Makukuha mo yan. Parang ang puzzle ba? Ano po man po, Yan kailangan ko mga- lang darating ng 6 months Yan ang para mag-take ng Borigan din. Eh, pwede na pala mag-take ng Borigan. yan po yung cortina natin. Lalo New Zealand at yung mga European countries, lalo Canada. Kailangan nila ng mga tao talaga na. Si Ma'am Faye Patrick, handa siyang tumulong sa'yo. Po? Si Ma'am Faye, nurse, yun sa Canada. Oo. Ganun mag- Ma'am Faye, ano siya, tuwang-tuwa din siya doon sa grades mo. Pagdating daw ng Dok lang po yung nagulat nga ako. pagdating daw ng panahon. Dok ko na delete nyo ngayon. Kailangan natin Ayun po kasi ako. para makita ng mga talenting, mga matatalenting mga pinaka. Magbibigay. Ano po kasi. Kaya ang ganda ng lakas, nakitaan talaga nila ng procedure. Nahiya. Ako yung nahiya sa sarili ko. Si Ma'am Faye sabi niya pagdating ng panahon, tutulungan ka daw niya. Nasa Canada yun. Parang, kilala mo ba si Ma'am Faye? Parang nagbibigay din yata sa'yo yun. Pwede alam po. Bihira. Yun. Sabi nga, Taon yun? 65 na yun. Mga pag nanin doon pa po baga, mga may edad na, pero mga maluluto, ganun. 65. Pag yung sa Pilipinas, 60 pa lang, kala mo galugad na. Wala na sa dito. Yung 60, wala na. Senior citizen na talaga. Yun, mga 85, ano po, mga strong pa, nag-aral ako, nakikipag-usap. Siya nga, ano siya, walang pahinga kasi nga, daming tawag sa kanya. Simula daw nagano siya kay Biancy, swerte daw si Biancy. Sunod-sunod daw yung tawag. Hindi siya na uubusan ng ano. Sabi niya, simula daw nag-ano siya kay Biancy. Swerte daw si Biancy, sabi niya. Ito nga, may padala nga to ni Biancy. Ewan ko si Biancy kung kinuha na ba kasi baka babalik daw sa Canada yung padala pa ba. Nakubuka na kasi sa kanya. Nakita na ba ganito, Patrick yun? Kain na po kami sa Roadhouse. Ay, oo nga, ikaw pala nagsundo. Oo, kasi wala po si Dokla. Yun. Ako na kasi kasulugod na isuwa pa ako. Meron nga siyang padala, ewan ko si Bian. Hindi Parang taga-sulod daw ng sauce na lahat. Grabe yan, sabi ko, dito ko naman ito ang kasama, nag-assist lang ako. alam mo naman yung mga taong walang magawa sa buhay. Ako po yung naging masama. Ikaw pala yung nagsundo ni Ma'am Faye. Dapat magkasabay kami dito, Garza. Tuwang-tuwa yun sa'yo. Sabi nga niya, pagdating daw ng ano, tapusin mo lang daw. Tutulungan ka daw niya sa Canada. Anong experience na lang. Maganda din. Kasi experience mo na yun. Sabi niya. Sabi nga niya, kung nursing daw si Biancy, dali daw yung ano. Kaso di ba hindi, iba naman yung ano niya Biancy. Hindi mo pong pilit yun. May padala nga yun, hindi nga binasa ni Bian yung ano ko kasi baka mabalik daw sa ano. Sa Canada yung padala niya, tawagan ko na naman yun. Ayan yung experience ni Patrick sa kanyang course. Pagkalabas po namin ng delivery room, talagang tulala din kami kasi Nagulat din kayo, no? opo, pag hindi ko na-expect yun. Kasi nung pagpasok ko sa CR, nag-aragal pa ako. Magalang-galang po ako eh. Hello po, makikisiyar lang po ako kasi iniina po ako eh. Eh wala pa nun pinapanganak. Yan ako tapos nakahiga yung babae. Yung patient po doon sa panakan. Hindi ka pala ng training. Tapos nag-iiyak ako. Tapos pagkalabas ko, ma'am, ba't wala akong panty? Di na nagsasalita yung nanay. Eh may kumot. Biglang tanggalin yung kumot. Nakita ko yung ano, gano'n yun ako. Biglang sabi ko, baka magkakulatay ako. Yung pangawag ako ng mata. Yun yung kinabahan ako kasi baka pagkagising ko may namabaga ng mata ko. Kaya nahiyo ko talaga ako. Nung tinawanan ako ng mga doktor at nurse. Kaya po nung... Ganyan talaga mga bagong training. Tapos nung ano, pagka umaga, tinitignan ko ng mata ko. Wala mong kulatay, hindi man namaga. Tuloy-tuloy na ako. Nakaganto na talaga ako sa ano. Yung sa ano ng tarangka ng nanay.
Wag nyo na ako. Maranasan nyo Nakabang-abang. talaga yan? Yung Oh. mga kalat? Yung pag nag-training kayo, mararanasan nyo talaga yan? Opo. Sunod, ano naman, operating room. Yung mga nag-operera, yung mga inaanong buto. Ano. Kailangan talaga Second- matibay ang ano third mo year dyan. po yun, third year, operating room na naman kami. Nung ano po, first sem, OPD ako, yung nagtuturok na po ako dito. So, bago ko naturukan, may na-encounter din nga po ako doon, ano, malaki-laking tatay, yung dala-dalang bata. Takot sa karayom, siniko pa ako, muntik pa ako matusok ng ano, karayom. Yung may No, ganun talaga. galitan baga siya ng nurse, di ramdam ko yung authority. Kala mo ha, tusok ko. Hindi, may ganun talaga natatakot. Ang sarap pong magturok, pero nung ako nang tinuturukan, tinatang po. Nahinga agad ako kasi takot din pa ako sa karayom. Takot ka din? Opo. Bakit naging nice ka? Takot ka sa karayo? Ay, hindi naman po kasi doon nalilimitahan yung kakayahan mo. Doon natatakot ka sa isang bagay. Dahil doon sa pagkatakot mo, mas matututo ka pa din. Kaya, pag natatakot pa ako, the more na natatakot ko siya ako, the more na mas sinusubukan ko. Kasi alam ko nag-grow ako pag nilalabanan ko yung takot. Overcome mo yung takot mo. Opo. Pero pag ulit-ulit, takot pa din ako. Ay, wala pa kayo doon yung, ano, yung mga patay pag-aralan nyo, yung gano'n. Hindi pa po. Ano yan sa ano na Sa yan? nabubuhay man po kasi kami. Sa buhay. Mga nurse, sa mga buhay. Pag-aalaga. Pero pag patay na, ano man pong gagawin namin Kasi doon? may mga ano doon na yung Matsambahan nyo na naabutan nyo ng patay, wala ka pang na-encounter ng ganon. Pasyente na namatay, Mamamatay po. mamamatay Pero pala. sinurvive Na-survive. Hindi pa talaga, hindi mo naaktuhan yung namatay siya. Namatay yung pasyente, ganyan. Muntik lang. Ano kaya, matatakot ka? Kung halimbawa, Para po sa akin hindi. Kasi ang pagkamatay ng isang tao is parte siya ng buhay. Ang kailangan mo lang din, acceptance. Tsaka, hindi mo pwedeng problemahan yung problema ng iba. Na, syempre, nagawa mo na yung part mo as a nurse or student. Pag nagawa mo na yung part mo, wala ka nang magagawa na i-survive pa yun. Kasi kung ayaw mo na talaga, ano na talaga ni Lord, babawiin na talaga yan. Ganun. Kumbaga po baga sa aming mga nurse, ang ini-impart sa ano namin is yung acceptance talaga. may nakita kasi ako na ano, yung parang naghihingalo na siguro yung pasyente, parang natataranta yung mga nurse, takbo dito, takbo doon, parang ganon. Ano yun, parang gusto lang nilang buhayin talaga yung taong ano. Opo. Kasi may mga ibang patient po na halimbawa, pag ako nasa gantong kalagayan na ayoko na magpa-survive, may pinipirmahan yan, hindi pwedeng pag pinirmahan niya yung waiver na yan, consent, hindi na talaga yung magaro nurse na yan, nakatay na lang talaga mamatay. Pero dahil hindi mo siya nagpirma dun, kailangan talaga yung survive nila hanggat kaya nilang gawin yung best nila. Kaya natatarantang kasi naghahanap yan ng mga alternatives na gamot na makakatulong para mas ano yung patient. Kasi parang meron kasi akong nakitang gano'n na parang natataranta yung mga nurse, takbo ng takbo. Siguro sabi ko mamamatay na siguro yung pasyente. Kaya Kasi po, ang dami po bagang patient. Siguro natatarantang kasi may inaasikaso na dito mamatay, may inaasikaso pa dito pa. Kasi ang sako po ng isang nurse, ang in-handle po niyan is around 10 to 15 patient. 10 to 15 patient. meron ding mga nurse na parang napakabait. Meron ding iba na ano. Na? Opo. Depende po kasi yun. Mga nurse po talaga actually, may mga mabait po talaga dyan. Iba lang, nadadala lang talaga ng situation. Siguro. Kasi unang-una So, po, pagod. ang mga private, ang mga public, unang-una, hindi naman kataasan yung sahod pero grabe yung pagod. Diba po? Totoo yun. Tapos, siyempre, iba dyan, puro yatas, gurutom pa. Totoo Kasi yun. hindi na nakakain ng maayos kasi pina-priority nila yung patient nila. Oo, sa public. Naranasan ko po kasi yun. Alam mo yun, nagkakain po ako, masubok pa lang ako. May patient na, nalipasan na ng gutom, alauna na. Tinarado ko na yung ano, di na ako. para mainit. Takbo na. May, sa gutom siguro. No? Kaya yung iba man, Pagod. naiinis ako na parang sinisiti na ng mga nurse. Nagtatrabaho lang din naman sila. Tao lang din naman silang napapagod. Mm-mm. Pero sa private, napakabait ng ano, asikaso. Yung sa public lang May parang observation po talaga ang public. Kaya private
Hindi masyadong maraming Oo, pasyente. hindi marami ang pasyente ng private. Kaya, Bukod pa doon, naka-aircon pa. Naka-aircon pa doon. Sa Tapos sa public. mga uniform pa doon, mga maayos. Pero ang sahod, pareho lang ba? Ay, Public, hindi. private? Mababa po sa Private. private. Oo. Oo, di ba? Pero hindi man sobrang dibat. Hindi man sila pagod. Hindi man sila pagod. Hindi man Sa sobrang dibat. beneficiary, benepisyo. No, ano po? Benepisyo ng mga nurse sa sa private saka public. Ang kaibahan. Ay, marami po. Kasi nasa Maganda ang ka, public. retirement, Maraming beneficiary sa benefits. Maraming benepisyo Tapos, mas kinukuha pati ang mga galing sa public hospital. Maraming opportunity sa mga public hospital pagdating sa ibang bansa. Oo. Ano nila yun. Tsaka mas ata yung experience nila sa Kasi ang dami public. lang hinahandle na patient. Halo-halo na yung mga pasyente doon. Kaya, yun ang kaibahan. Maganda talaga ang public. Kasi kompleto bagay sa benefit. Ng, ano, May pamangkin yan si Doc, pero matagal na yan sa public hospital. Gustong mag-abroad. Pero alam ko nag-i-exam siya pa-abroad. Oo nga, matagal mo sinabi na pa-abroad mo. Si Sheila May. Pero alam ko pa-abroad na yun. Nag-ano na yun ng papel. Ibigan talaga sa ibang Pero maganda yata. Maganda masahod ni Sheila dyan kasi nasa public siya. Ang tagal na yun. Ilang taon na yan si Sheila May sa, sa public hospital. Ayun yung course na ang magasto. o sa trabaho yan mga po yun. Dito yung nag-aambag ka pa sa mga bayaran sa school. Oo, ganun. Research pa, nag-duty pa, Tapos may board exam pati yan. Sa ibang bansa, tinatanggal yung mga curriculum na doon na major subject na pinag-aaralan nila, hindi na nagmaminor. Tulad ni Ma'am Fee, nag-aral daw siya sa doon sa Canada ulit. Kaya nga, Hindi, kasi mas maganda din mag-aral ka doon. Kasi mas advance ang doon. Sabi niya, katulong ako dito pagdating tapos talaga akong mag-aaral. Kaya itong ako ngayon. Bye, Patrick. Grabe, hindi nakisama yung araw. Buti may, kaputi. Buti may kaputi ka. Kaya nga. Kaya na, mauwi na daw si Patrick. Okay, ingat-ingat na lang, Patrick. Yan, mauwi na siya. Uwi na si Patrick, guys. Ang ulan pa. Maulan. Umuwi na si Patrick. Ano ba yan panahon na ito? Palagi na lang ulan.